Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, ang oras sa mga tugang igwana kita ninda 31 minutos, makalis na po ang alas 10 ng pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa tuwing mga parantabay, Pilipinas, good morning, maray na aga po, and probinsya kan Camarines Sur, maray na aga man sa mga parantabay niyato sa parte mismo kanda Bicol Region, mga tugang sa gabus niyato mga parantabay, maray na aga po. Sa ring banda, pinapaabutan niyato ninda maray na aga and probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region, mga tugang. And siyempre, duman sa mga kababayan ta, sa saido po mga opinion, ipadara lang po yan, asin sa saido mga reklamo, sa indong mga sumbong, asin greetings, ipadara po tanganing mabasa tangon niya na pagkaaga. Sharing ba, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, bago kita mapuun kan sa tuyang trabaho, yaon dyan, mahagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita para po gampanan tanin maray an sa tuyang obligasyon trabaho ngunya na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang deliberate. Mula sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang sa satuyang deliberate giyang ngunya na pagkaldaw. Duman sa mga kababayan ta, maray na aga po, mga tugang. Medyo mainit-init ang kamugtakan kan panahon, kaya lang pag minaabot bagaan hapon, pagkatapos po ni pangudtuan, nagbabagunas po ang uran. Garutuod na ang sa tuyang panahon na, kapag minaabot po ang hapon, mga tugang, mga bandang alauna imidya, nabagunas na ang makusog na uran digdi po sa satuyang lugar. Okay lang yan mga uran-uran na namamati ta, okay lang po yan, bako lang bagyo. Abo kita kan na bagyo ta, grabe na po ang pagtios, grabe na ang perwisyo na nangyayari po sa satuya, partikular na digdi po sa Bicol Region. Dahil pa po nakakabawi ang satuya pong mga kababayan darakan na bagyo, baha na pinagabunga po kaniyo pong mga nakaaging mga kalamidad digdi po sa satuyang lugar. Kaya tama naman lugod. Sana matapos na ang taon na mayo na nina magralaog na mga bagyo. Okay lang ang mga borobagunas kan uran, araw kan na namamatian ta hapon na hapon, digdi po sa satuya sa siyudad Canaga, sa mga pagtaraid na lugar, okay lang po yan. Pero duman sa bagyo, dain na kita kayan. Ipamibi ita sa mahal na Diyos na mayo na nin mag-aging bagyo. Digdi po sa satuyang lugar, sagud na nga matapos na taon na presente. Pasko na Speaking ka na Pasko, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, ang Department of Labor nagpapatanid po duman sa nagpapagirumdum na duman po sa mga tugang yato na mga employer na digdi po itao an 13-month pay na kan sa inda po mga tugang na mga empleyado antes po an Pasko. Gusto sabihin antes kan Pasko, pwedeng 24 kan bulan kan Disyembre, dapat na-receive na iyan. Na-receive na iyan kan mga empleyado. Iyan po
mga tugang duman po sa private sector and maging sa government sector. Sa government sector kaya mga tugang madali talagang may budget allocation sinda kayan. May budget allocation na kabali yan sa kakaigwa po kan approval kan budget na pinag-susumiter po taon-taon. Halimbawa ngunya nagpapanday ni na budget iniyo po mga tugang na mga opisina kan gobyerno, national and local government unit, nagpapanday sinda kan sa inda nga mga budget para po sa next year. So kabali niyan so yao na po yan dyan sa ina-aprobaran nindang budget. Kaya daing gayo ni na problema sa parte po kan government sector mga tugang. Daing gayo pinagapa para problema ninda iniyo po nga nasambit ng bagay na maitao na 13 na month pay para po duman sa indang mga empleyado. So nagpapagirumdum na ngunya mga tugang Department of Labor and Employment na antes magpitsa 25 kan bulan kan Disyembre pirang haros sarong day na ngani sarong bulan haros day na sarong bulan yan. So dapat maitao na yan, ma-receive na yan kan sa indang mga empleyado mga tugang. Sa government iba 13 month pay kan na mga yaon sa gobyerno na nare-receive yan na mga pitsa 15, 16 iba kaya sinasabay na sa indang sweldo pero ako nga ni nauugma kung asin nag-Swiss yun dahil maanggot ito mga empleyado sa gobyerno siguro an ka ba nga itaon na sa indo antes na magabot ang 13 month pay antes na magabot po mga tugang and bulan kan pizza 25 pizza 15 nga ma-receive na tamay mga gastusan may mga Christmas party man na atindiran itong mga estudyante so kaipuan man talaga na may panggargastos pero sika ba nga day ka mo maanggot sika ba nga itaw pizza mga pizza 27 ta 29 Lunes seribot-sibot na yan o 26 itao 20 hindi inihiling ko kay Disyembre 20 aralanganin kaya aralanganin pala na mga tugang kung itataw sa parte kan na mga empleyado kan gobyerno o pwedeng mga 22 itao pwedeng 22 itao o kundi man ba 26 kaya 25 Christmas 26 ani ba kayo hindi maralaog sa trabaho so pwedeng 23 o 22 itao na itong kabanga pa tanganing magamit para igwa po ning reserba dai gabos-gabos dai ubos-ubos mga tugang taba kapag abot ken pizza uno mayo na kamong panggastos mayo nang masilibrar man kan New Year so dapat arog kayan na baranga-banga na lang iyan kung magugusto man si mga empleyado depende na yan sa pag-uurulay kan LGU pero kung gusto kan mga empleyado na ubos hindi itao mo pa na yan sa indaman yan bako taman yan sa indaman yan itao duman sa mga empleyado kan gobyerno sa sinda maayo ning problema talagang igwasindanin makukuan na pundo naaaraabala lang sa private sector naaaraabala kung minsan nagtitipon-tipon pa pero obligado sinda na 25 bago mag 25 kaput na kan mga empleyado sa private ansin na mga Christmas 13 month pay bakong bonus po 13 month pay pinagmamandukan batas iyo po ang 13 month pay iniyo po bilang kadagdagan sa paghiling
sa pagiling mga tugang kan mga employer asin kan gobyerno duman sa serbisyo na trabahuan sa sarong taon na nagtrabaho ang mga empleyado. Kaya digdi bilang pakonsuelo igwasin danin 13 month pay. So mandatory iyan. Iniyo pong bonus dahil ka mo maglaom sa private sector dahil maglaom kana bonus mga tugang ta iba po kaya ang bonus digdi po sa 13 month pay ang bonus sa mga tugang iyan kusang loob yan na tinatao kan manehamento kusang buot yan na tinatao kan manehamento. Alimbawa nakurso na dahan si sa imo mismong trabaho sa kumpanya bako kang pabugal-bugal maray nga niyot mahigos nga ni malalauman mga kasuguan ko nga tinutubod ka ni saka mayo nga ning record sa parte ka na kumpanya masinunod-sunod nga ning aking ini iniyo po kung magtaunin na bonus sa imo ana management maray na yan taiyan po pasalamatan mo kusang buot yan na itinatao kusang buot yan na itinatao ka na management kumbaga pakonsuelo na lang yan ka na management ang bonus ana 13 month pay basado sa lay basado sa lay sa labor code mga tugang iyan day pwede po nagibuhonin mga grocery day ka pwedeng magtaunin mga grocery items sa imo mismo na mga empleyado ang 13 month pay mga tugang cash ang itatao mo po dyan cash additional 1 month iyan so magiging sa laog ning sarong taon magkaka-receive nin 13 month pay and mga empleyado iyon na yan itong sinasabing 13 month pay mga tugang iyon na yan nasa batas po yan cash yan bako po yan na an itatao mo grocery takad to may mga nagrereklamo partner dyan sa mga establishment mga tugang bako man lang yan digdi sa naga nangyayari maski sa ibang mga lugar may mga nagrereklamo sa Department of Labor and maging sa parte mismo kanda ang mga reklamo ipinapaabot po sa mga miyembros kanda media na ngaya si 13 month pay me itinaong ngaya kuyan grocery dahil man po yan pwede pag sinabi kayang 13 month pay cash po yan baka itong reklamo man bonus kung minsan may nagsasabing bonus dahil man naiintindihan kadtong nirereklamuhan bonus minga grocery items iyang kiyang bonus depende iyan mga tugang kung ano ang pwedeng itao sa imo kanda management kan kumpanya and bonus sa mga tugang pwedeng tawan kanin cash pwedeng tawan kanin grocery items o pwede man natawang kanin appliances depende iyan sa parte mismo kan management taiyan po daiman inuobliga and saro pong manehamento an sarong establishmento an sarong komersyal mga tugang na magtao nin bonus duman po sa parte mismo kan sa indang mga empleyado daiman po pinag-oobliga kaya sala na an iba nagsasabi maayo po nga si bonus mi ari na bonus itong additional na inahagad nindo o 13 month pay dapat maaraman so iyan mga tugang ang 13 month pay cash ang bonus depende pwedeng items pwedeng materialis pwedeng cash kung tawang ka kana sa imong management ning bonus na nagkakantidad 1,000 pasalamatan mo na ta bonus mo yan 1,000 bako yan 13 month pay iba yan kan 13 month pay pag tinawang ka nga 1,000 pasalamatan mo
pag tinawang kang grocery items, ang bonus kung sa imo grocery items, pasalamatan mo. Ano? Taday man sinusugo ang management na magtaunin bonus. Bakong araw kadtong 13-month pay. Ano? O, kaya ang mga bonuses na iyan na tinatao sa Indo, pasalamatan nindo yan sa parte mismo kana manehamento. Taday inuobliga po ang sarong establishmento, ang sarong korporasyon, ang sarong industriya na magtao po ni na bonus sa parte mismo kan mga empleyado. Nadepende ang na bonus sa mga tugang dumada sa kagustuhan kan management kung magtao. Pwera lang katong 13-month pay. So yan po, maliwanag po yan. An iba po kaya mga tugang naka-receive na kan 13-month pay, mareklamo pa. Pastor, mareklamo pa. Ang bonus ngayong tinausa mo, grocery. Maray ka nga nito tinaawanan bonus. Na grocery items. Pasalamatan mo na po yan. Taday man sinasabi, na ang pagtao po ni na bonus, cash ang marireceive mo. Pag tinawanan ka, bonus ko nga sa imo, yun na ngayon regalo ko sa imo, bonus na tulong t-shirt, pasalamatan mo, bonus yan. So bako yan, nin 13-month pay. Iba itong 13-month pay, mga tugang. Ano ba kaya nagre-reklamo, baga partner, naka-receive na ning 13-month pay, si bonus nilalauman, cash pagiraray. Kaya nga sinabing bonus, mga tugang. Saka dahi man, kung dahi katawang kang management ning bonus, dahi ka maginanakita, dahi man sinusugo kan lay, dahi man sinusugo kan batas, mga tugang, na obligahon ana management na magtao sa imo nin bonus. Mayo yan, an inuobliga 13-month pay. Kaya kung mahagad ka ning kadagdagan, maray pa ngayon duman sa kuyanay, sa gobyerno, may bonus ngayon. Naka-receive na ngayon na 13-month pay, naka-receive pa ngayon bonus. Yaon sa gobyerno, may atik, may kwarta, may budget ang gobyerno. Pero itong sa parte ka na private, dyan ka talaga masasakita na mga tugang. Kaya nga kung minsan, kung ihilingon ta, mga tugang, dahil ka mumanggot naman sa kapariyo kung mga mga yaon nagtatrabaho sa pribadong sektor. Kung hihilingon tabaga, igwa po nin mga management, may mga korporasyon, may mga industriya, na kung minsan naabala ang pagtao ka na sa inda mismong 13-month pay. Naabala mga tugang, kung minsan na itatao yan mga pizza 22 na, kan Disyembre, iyan po, yaon pa yan sa lay. Dai ka kaya na maanggot sa management, kaibanan yan, yaon pa yan sa lay. Ang sinasabi kan lay, dai maglampas, dai mag-abot sa pizza 25. Maski pa yan na kaaldawi kan na Christmas, mga tugang, itao sa imo, okay lang yan, no problem, dai pa dyan nagbabiolate and management, dahil pa nagbabalga dyan ang manehamento. Nakapalaman yan sa lay, sinasabi na bago magpasko, dapat na-receive na. So kung pizza 24 itayo sa imo, ang importante, dahil naglampas nin na Pasko, bakong iyo boss aye, taiyan ang nakapalamanda sa parte mismo kan lay. Sana naiintindihan yan kana sa tuya po nga mga kababayan. Pero ngunyan, taamay pa ang Department of Labor nagpapagirumdum na po. Tamay nagaharapot na ani ba kaya na pag medyo galante ana management an iba kakayan pizza 5 tinatao na Disyembre pa lang pizza 5 tinataonan sa indang 13 na month pay. Ani ba man sinasabay sa parte mismo kanda sa indang Christmas party, kung warin si Christmas party ninda, napa unambitan niya ito ang mga Christmas party. So iyan anda gagastusan na naman ka na mga magurang. Kaya digdi sana bago mag Christmas party itong mga estudyante, may mga management na magtao magtao nin
mga 13-month pay para po naman sa inda nga mga empleyado. Sharing man nangangapudan kita, ang DepEd kaya day pa nagpapaluwas, pero ang perming iniisip kan DepEd itong day masakitan ang mga magurang sa gigibo na Christmas party kan mga estudyante. And mga yaon po sa DepEd, lalong-lalo na ini yung mga yaon dyan sa private na mga eskwelahan, sakop pa man yan kan DepEd and mga private school, dahil man grabe pakabungga ka na sa indong mga Christmas party. Ang iba dyan na ginigiribo sa mga hotel, imbis sa laog lang ka na campus makatipid, gigiribo na sa mga hotel, mga tugang. Isipon ta na grabe ang pagtios kana sa tuyang mga kababayan. Sa mga private school, baga partner, elementary pa lang sa hotel nga kita, ipambihira, pinapatuod na. Dahil nindo pagparapatuodon ang mga aki, maski yaong kamo sa private, sabiyon tang may mga kaya-kayang kadikit, bako man mayaman na maray, may mga kaya-kaya, nakaka-afford man na magpaklase dyan sa indong eskwelahan, pero dahil man nindo, pag mga araw kaning mga Christmas party, dahil naman sa hotel, dahil isipon mo, ang kontribusyon, grabe, madyan ka mo sa hotel, peraan babayadan kan kontribusyon kan estudyante. Kung may 4 na estudyante, digdi bihira man sa mga magurang ang nagaaki lang nindua, bihira yan partner. Sa mga magurang ang nagaaki lang nindua, ako 2 sararuan na aki, 2 tulos, maurag araruan na aki, 2. Yun lang to. Si kambal ko. Pero tapos na ito. Ngunyan, sa tabang to kan pamilya Villafuerte. Ngunyan, mga tugang, iyon na yan. Dapat maging maka-minus kita, isipon ta. Na dapat maka-minus kita. Bakong magarbo, okay lang. Tano dyan sa partikan eskwelahan, di ka mo mag-ururugma. Subliyon mo si sound system ni pastor, bara-barayli ka mo dyan, di okay na. Bakong iyo pastor. Si aki ni pastor, ma-party, ay dain ang antig kita sa dain ang antig kita sa hotel, grabe ang kontribusyonan, nasasakitan si papa, nasasakitan si mama. Gwa kaming sound system. Kaulayon kong antig si papa ko. Papa, pwedeng pasubli si sound system. Duman kami mabarabarayli sa classroom. Di nangurag na baga. Nakatipid ka na mga tugang. Ang isipon tangon yan, kung paano kita makakaminos sa gastusan. Sa hotel ay grabe yan ang gastusan kayan. Mabakal ka pang regalo partner. Exchange gift pa, mga tugang. Peraan na ngunyan, pinakababa na mga tugang 500 pesos. O sa private, baka lampas pa yan. So dapat bakong magarbo. Isipon ta kung paano makakatipid, paano tamatatabangan ang mga magurang kan mga estudyante. Dahil ini man mga estudyante, dahil magparahirit. Pag hinahapot kayan mga estudyante, sain nindo gusto magparty, digdi sa eskwelano, sa mga hotel, ma'am sa hotel na lang po, o di man nakakareklamo baga partner si advisor, pero kung may mag-question dyan, magkasararo ining mga estudyante, nasa campus na lang, sa eskwela na lang, gibon and Christmas party ninda sa indang classroom, magiging magayon na mga tugang, makakaminos pa kamo ning gasto asin dai na kamo makakakontribuer kana grabing pagsakit, grabing problema sa paghahanap ninya imo kan sendong mga magurang. Pag nagapot si advisor, sa in gusto nindong magparty, maghandsap ana mga aki, ma'am digdi na lang, gusto mi kita nang sa luwas gibuhon o tindian na kan mga aki, dapat si magurang
pigsasabihan an aki ninda na ngantig pag maghapot si ma'am kung saan maparty mag-ansap ka ini an sabihin mo digdi na lang po sa party mismo ka na campus digdi na lang po ngantig sa classroom. Taano man po nga pag hinapot ka ano ang rason mo ta gusto mo digdi? Sabihan mo ngantig, labi-labi po ang pagtios. Gusto mi pong makaminos, gusto mi pong tabangan ang samuyang mga magurang, nadai na mga magproblema kan mga gagastuson. Tas sa hotel, kung sa hotel, mga tugang, mabayad ka dyan, dakulang kontribusyon. Bakal ka ninda pangregalo. Pagkatapos mabakal ka ni bado, ta siyempre maray-maray man, boss ayi, maray-maray man, dakula bagang gastos, mga tugang, pero kung sa campus, okay na, si mga dati-dating bado na maray pa man, okay na yan, pagkatapos mabakal ka lang itong marka pildit na pamada bagang unyan na, pastor, yung ginagamit mong marka pildit, gura no yan, pastor, 350 3 pesos 50 centavos sabi ni pastor, igwa ka ng marka pildit, garuman lang yan sinain iyan na buhok mong iyan, maski pirang sabit ang kusog kanduros dahil pag inubos mo itong sarong plastic and marka pildit na pamada dayan maturong ka pastor. Maski ikag mo yan parte mismo kan ikag mo yan dyan sa parte mismo kan atubangan kan electric pan day po yan nilalayog o arog po kayan dapat maging practical kita ngunya na panahon para po duman sa mga kababayan sa mga paratukdo yan sa private bako lang sa private masabihan na private sinisingle out man nindo kami bako iniiba mi na itong sa public maski sa public kayan ang gibunta sa bagay sa public kaya kadaklan na Christmas party ginigibo sa laog mismo kan sa indang mga classroom sa laog na mismo kan na campus sa mga tugang kami kadto talagang permi sa campus ginigibo may dinadarayan itong advisor mi kung daiman itong presidente ka na class mi nadaranin na pastor itong sadit na kinakaganan ng plaka pastor ano nga po kito micro basta itong kinakaganan na sadit nin na plaka patapos mapaturutugtog ginigirilid lang ang mga disk ginigirilid lang si mga bangko puwerte na bagan atras abante pag nagbabayli puwerte na mga tugang so iyo po yan anda sa tuyang gibuhon ngunyan tanganing di masakitan an sa tuyang mga magurang. Mabalik kami pagkatapos lang po din pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Papitik-pitik lang sa BBS. Bueno mga tugang nga padagas-dagos kita digdi po sa laogan na sa tuwing mga pagpaabot po din na mga impormasyon. Mga tugang digdi po sa laogan na Siyudad Canaga, ang sabi po ni Mayor Leni Robredo, dai siya na kukontento, dai siya satisfied digdi po sa kampanya kana mga autoridad ta kaibanan na kan lokal na gobyerno kan na Siyudad Canaga dapit po sa kampanya kontra sa illegal drugs sa mga tugang. Takadakol pa po sa kudgunyan ni mga nagsisirkular na droga po digdi sa laog kan na Siyudad Canaga mga tugang. Ako unyato yan sa dai. Sa tao kan na araal daw na kampanya kan na mga autoridad laban po sa mga persona na nagagamit po kanya ipinagpapangalad na bulong, nagpapabakal, yaon paman giraray, an sirkulasyon, yaon paman giraray, an presensya kaniyo pong illegal drugs sa naga. Arog kan na shabu, asin man na marijuana. Cocaine, bihira pa kita makadangog. Pagkatapos itong mga liquid marijuana, nakadagdag na yan. Igwa na kayan digdi po sa laog ka na Siyudad Canaga, eniyo pong liquid marijuana. Mala nga nita kan mga nakalihis na mga simana baga, mga tugang, may mga nakukumpiskar, anda mga autoridad kadtong mga beef, na sinasabi, pagkatapos digdi, anda laog partner, liquid marijuana, so igwasindanin mga nagkakadarakop, kan mga arog kayan digdi po sa laog ka na Siyudad Canaga. Dai na po nakalibre ang naga digdi po sa liquid marijuana. Mana nga nita igwa nin establishmento winalat mga tugang kadtong para deliver ito pong liquid marijuana. Mala kan isumbong kan mga kan may kadsadiri kan iyo pong establishmento nagresponde si mga pulis na pagaraman na ito po pala na item na pinagawalat kadtong nagdeliver dahil maninda aram kung sisay ito ito pala na laog mga tugang mga liquid marijuana nadiskubre kaya igwa na kita kaya sungunyan ang sabi sa tao kan na labo-labo taday taman matatawadan ang kampanya kan mga autoridad talagang labo-labo man ana kampanya perming 500 pesos ang ginagamit na kwarta sa drug bypass sa operation debe nauubos ang 500 pesos partner maringanita igwa pagiraray mga bilog na 500 pesos tayon baga mga 500 pesos pag nag-drug bypass operation ka partner wallet yan sa parte mismo kan korte ta ebidensya yan ebidensya. So, maringani kita, taan mga papel na 500 pesos sa tao kan na iyon perming pinagagaramit kan mga autoridad, day nauubos, igwa pa man giraray, degdi po mga tugang. Ngunyan, so, sabi ko nga ni, day nagpupundo, day taman matatawadan ang kampanya kan mga autoridad pagabot po sa illegal drugs, sige ang dakop, kanda mga sinasabing mga pusher, mga paragamit, kaniyo pong shabu,
o maging sa parte mismo kan marijuana. Alagad, dahil nauubos, dahil nauubos sa mga tugang mga persona na involved digdi. Nangurog na, digdi po sa laog ka na siyudad Canaga, kadakol mga involved po sa illegal drugs, sa aral daw na dakop ka na pulis, kung hilingon mo, pira na nagkadarakop kan mga pulis, puon pa kadtong tukhang, sagkod ngunyan, digdi po sa laog kan siyudad Canaga, nagkakurulong na. Alagad sagkod ngunyan, kadakol pa man giraray. Kung naputon mo pulis, kadakol pa sa listahan ninda, ang mga pusher. Ngunyan, sa tao kan kampanyang ini, dahi kontento si Mayor Leni Robredo. Siguro bako lang si Mayor Leni Robredo, anday kontento kani. Pati ang iba niya itong mga kababayan, dahi kontento. Gustong sabihin, may pagkukulang pa ang Philippine National Police, PDEA, kabali na po ang BADAC, asin iniyo pong Local Drug Enforcement Board, digdi po sa laog kan siyudad Canaga, sa kampanya kontra sa droga. Maging ang City Hall, may pagkukulang pa. Takon na digdi po mga tugang, bastante makusog ang kampanya kontra sa illegal drugs. Ining mga tao na ini na involto sa ipinagpapangalad na bulong, siguro nagkaurubos na iyan, haros siguro ini yung mga tao na involto sa illegal drugs, nagpurundo na iyan. So, ano ang kinakaipuan? Digdi po mga tugang, tanganing mapuho ining kampanyang ini sa illegal drugs. Kaibaan digdi mga tugang, syempre inot dyan ang enforcement. Pag enforcement mga tugang, nagpapasunod kayan, iyo mismo, iniyo po mga tugang na mga miyembros kan autoridad ta. Yaon dyan nanginginot ang PDEA, yaon ang Philippine National Police, CIDG, asin man ang National Bureau of Investigation. And saro pa dyan, dapat pakusugon iniyo po mga tugang na pinag-aapod niya tong penalty. Para po dumaan sa mga involto sa illegal drugs. Ano po yan? Dapat ipasunod kung ano anyaon sa lay. Kung ano anyaon sa lay, nin punishment, iyo dapat yan ang ipasunod. Digdi po kaya, ang iba, mga tugang na nagkakadarakop, nakakaluwas man lang, halion dapat, iniyo pong pinagsasabing plea bargaining. Igwa kaya kan pinag-aapod na plea bargaining, pag nadakop mo mga tugang, pag nadakop mo, pipresun, ipipresentar sa parte kan na korte, pag inako kadtong suspect, kuminsan nga ni, tinuturok doan pa yun kan mga autoridad, takon na andi nakop kabarkada kan pulis, sasabihan lang yan na ngaya, mag-pleads ka nin plea bargaining. Magsabi ka ngaya, akuon mo ngaya, tulos-tulos na sa imo si droga. Kaya pag-present ken sa korte, dyan, mga tugang, mga suspect na nagkadarakop, inaarako tulos. Iyo po ngaya, sir, ma'am, judge, sa kuya po ngayon iyan drogang iyan. Pero nangangako po ngaya ako, na dain na ko mautro, mabago na ko. Mautro, dain na po ngaya ko mautro, mabago na, and mapasairaron po ngaya ko kan plea bargaining. Tanagtuga na mga tugang, na dain na mautro, sinumpaan niya, mabago na siya, nakaabil nin plea bargaining. 2 bulan sa na nagbarabakasyon, karo man lang nagbarabakasyon, partner. 2 bulan sa na sa kalabos, o sige na, luwas na. Luwas na, nanganing mainaan ang pagkakan na pakakanon kan gobyerno. So, nakakaluwas, nakakaabil.
iyo man giraray pagbalik, iyo man giraray ining mga ipagsusulit na ini, ano po, balik man giraray sa inda pong transactions. Sana, halion po ining plea bargaining, na tasayang si import kan mga autoridad sayang mga tugang si ginibo na operasyon pagdadakop kan mga tauhan kan mga autoridad pagkatapos pag nag-abil sa nanin plea bargaining inako na sa diri niya si druga nag-abil nin plea bargaining okay na luwas ka na sa karsil sige na luwas na masakit po dahil mo talaga mapupo yan ang illegal drugs so duwa yan ang ikatulo mga tugang na dapat gibuhon iyo po ang rehabilitation. Rehabilitation. May mga tugang kita na sugapa po pag-abot po mga tugang sa illegal drugs. Digdi po, ining mga sugapang ini, kinakaipuan po na i-rehabilitate na yan. So, dapat igwa kita ka na rehabilitation. Enforcement, pagkatapos aliun si plea bargaining, mga tugang, rehabilitation, asin pang-apat na mga tugang, iyo po, nadigdi po mga tugang, si mga magurang, kan mga aki, na mga minor, na involved po sa droga, iyo po ang tauan nin penalidad. Tauanin penalidad, iyo ang dapat na inot na kastiguhon si magurang. Tada ininda nadidisiplina, da ininda nahihiling an sa inda mismong mga aki, da ininda namomonitor, napapabayaan ninda. Ninhuli po kayan, nagre-resulta kung taano tanalululong sa droga maski minor de edad. Si mga minor de edad lang mga tugang, si mga magurang an kastiguhon. Obligasyon kan magurang na i-monitor po mga tugang anda sa inda po mga aki. So, iyan, kastiguhon, tawanin penalidad, iniyo po mga magurang, kaniyo po mga minor de edad. Tadigdi sa laog ka na siyudad Canaga, tama ang obserbasyon kaniyo po ni Mayor Leni Robredo, and maging kita, maging kita mga tugang, an obserbasyon ta dakol ng mga minor de edad digdi na nag-ieskwela mga tugang an naiimbwelto sa illegal na droga. Nagpupuon sana sa pagyup-yup na kaniyo po mga tugang na mga sirsigarilyo na kanood na ni bangunyan magmariwana. Day pa man sabihin niya to na nagsasyabu pero nagmamariwana na. Iyan nanutaran niyan digdi sa laog kan siyudad Canaga na igwanin mga high school student dahita na isasabi kung ari na mga eskwelahan partner na mararaot taman ang establishmento kan eskwelahan ni Irakman masabi yan itong iba na nagdadangog ay dyan pala niya sa institusyon na yan, dyan pala niya sa eskwelahan na yan, may mga adik na mga estudyante o dahita napapangaranan ang eskwelahan para sa seguridad man kan eskwelahan. Taday man nag-aaram ang eskwelahan kaya ni. Taday man nag-aaram. So igwanin mga high school student digdi po sa laog kan siyudad Canaga. And iyan mga tugang totoo po yan, bako po yan naggibo-gibo, and bako po yan na imbintomi. May mga eskwelahan po sa Naga na ansindang mga high school student na iimbwelto na sa illegal drugs and nakukuanan nin mga marijuana. Kung ba ko ang nakahiling itong kaklase niya, isinumbong mga tugang sa gwardiya, isinumbong sa guidance, isinumbong sa advisor, kaya nahihiling. Nagkapira na yan na bisis nangyari digdi po sa eskwelahan sa siyudad Canaga na mga nagkapirang mga estudyante nakukuanan nin marijuana. Iyan si mga nakukuanan pa lang yan. Ito po, na nakuanan na ito, may mga barkada ito sa Laogkan campus. May mga barkada to, may mga kaklase to sa Laogkan campus na na-impluwensya niya.
na iyuan kagamit-gamit niya, iyuan kajaming-jaming niya sa paghit-hit kaniyo pong marijuana mga tugang, kaning droga. Dailang nadakop. Kaya tama itong sabi ni Mayor Leni Robredo na pati niya sa mga eskwelahan, digdi sa Laog Canaga, ang mga high school student niya na i-impluwensya na kan illegal drugs. Dahil talang aram, tamayo pa man kitang napapatunayan kung ining mga minor de edad na ini nagsasyarabu na. Ito mga nagkakaralasi na mga high school student sa siyudad Canaga mga tugang. Dahil talang aram kung sinda impluwensyado na kan shabu. Pero sinda po nai-impluwensya na kan marijuana and nai-impluwensya na po kaniyo pong shabu. Bakong shabu, sigarilyo. Ani ba nagiirinom na? Mga hubin pa mga tugang, dapat po nadidisiplina yan kan magurang. An magurang mismo, iyo ana naghihiling, iyo an nagmumonitor. Kaya dapat digdi sa mga minor de edad na ini, ang tatawan mo ni na pinalidad ta mga minore, da inaasikaso ka na mga magurang, an inot mo digding tatawanin pinalidad asin na didisiplinahon si mga magurang. Tanganing pag nadisiplina mo si mga magurang, didisiplinahon man kan mga magurang itong sa indang mga aki mga tugang. So iyan. And ang ikaapat o ikalima na dapat tutukan tanganing mawara iniyo pong illegal drugs digdi po sa Laog Canaga. Tagrabe na po problematic na maging si Mayor Leni Robredo problematic na kani. Dahil natawanin focus na gayo, dahil natawanin na atensyon na gayo. May kampanya man pero dahil natawanin atensyon na gayo itong kusog kana sinalidahan kani na siligasyon na mga tugang. Pero naihiling na ngunya namamati na ni Mayor Leni Robredo. And saro pa digdi, uyon man si Robredo digdi na dapat ang saro iyo po na magkaigwa dapat nin livelihood assistance. Livelihood assistance duman sa mga biktima kaniyo pong illegal drugs sa mga tugang. Taan problema kaniyo pong mga taong ini perming pinagsasabi pagtios. Pagtios kaya naiimbulto sinda digdi po sa ipinagpapangalad na bulong. Digdi po maski mayong pirak, mayong kapital sinda, may contact person lang, magkakakwarta na sinda sasabihan lang ninda itong contact person ninda na iyo na nagdi-deliver ng droga ngantig busing kabisi deliveran mo ko sa aga patapos ipapabakal ko pag naibinta ko saka na sanaan bayad pag naibinta ko duma nagdilin siya na pag naubos to nagdilin siya na mayo ning kwarta sumadali ang pirak sa party mismo sa party mismo kaniyo pong mga involved sa droga mga tugang. Tamaski mayong kapital, pinagkatiwala lang sa inda itong items, sinda nagkakaigwanin na kwarta. Susaro iyan sa problema. Mayo danin trabaho, pagdaida sinda nagbinta dyan, dahil mangyayari itong pangangaipo kan pamilya, arog kan pagkakan. Butog naman yan. Sa ugak naman kayang sistema yan. Dahil man kaya sinda nagtatrabaho, gusto talaga ninda kayan. Pero taiyan anda, saro sa mga problema, tawanan nin livelihood assistance. Tawanan nin livelihood. Iniyo pong nasambit ng mga persona. And oras na tinawanan mo na sinda nin na livelihood, dahil pa nagbago, ay talagang diyan may problema na. May problema na. So kinakay po ng ikulong iyan basado sa penalidad na itinataukan sa tuyang lay mga tugang. So siguro kung matututukan mo lang ining mga bagay-bagay na ini,
pwedeng maghuros po ang mga persona na imbuelto po sa illegal drugs digdi po sa satuyen lugar. Takon hihilingon mo kaya mga tugang o otron ko digdi po ana dalagan ka na sistema tadigdi dai po nagbabago pero dai man nagpapabaya ang mga autoridad ta. Dahil man talaga nagpapabaya, labo-labo man ang nadarakupan and nahihiling taman yan, mati man na mga tugang, and kampanya ka na PNP, pero kulang pa, bako pa nina bastante. Kaya dapat pakusugun pa. Pakusugun pa. Anda mataw kan livelihood assistance dyan, iyo mismo ang Philippine National Police, bakong PNP, pwede man nga ni magdagdag ang PNP kung igwaman, na itatao. Pero iyan trabaho na kay iyan kan local government unit. Na magtao nin livelihood assistance, bako lang naman sa mga involved sa illegal drugs, kundi sa satuya mga kababayan. Talagang trabaho nindi yan. Nangurog na, tanang nga ipo, gusto tang mabago, iniyo pong mga persona, mga kababayan ta, na involved sa droga, so dyan kita mapokus sa lado kan na livelihood para po mapundo an sa indang transaksyon maibaling digdi po sa livelihood imbis na digdi po magsayang sindanin oras i-focus nindan oras ninda sa pagbibenta sa pagpapabakal kaniyo pong pinagpapangalad na bulong. So sa paagi kayan regular monitoring nagigibon kan local government unit. Bako lang po mga tugang kaniyo pong mga law enforcer ta. Bako lang kan na PNP, PDEA, NBI. So dapat digdi may regular na monitoring na pinagigibo po mga tugang ang local government unit. Pwedeng alkalde, pwedeng sanggunian, taigwaman dyan sa sanggunian, kuyan po chairman kanda Committee on Drugs, mga tugang igwaman dyan, peace and order. So ma-monitor man sinda, minomonitor ang mga lugar. Dapat regular ang monitoring bakong itong kung rin lang saka nagmonitor mo yan susunodun sa katapusan kan Disyembre. Bako dapat regular ang gigibuhon kana LGU. Saka ining ansaro pa dapat regular ang kampanya, regular ang mga programa na pinagigibo kan Naga City Dangerous Drug Board. So regular na kampanya. Ako nangangapudan ako kay digdi po sa Dangerous Drug Board sa siyudad ka na Naga, sisiyan na pamayo kan Dangerous Drug Board digdi sa Laog Naga. O kung sisiyan na pamayo, si importante si Tuti, Brad, Tuti, Brad ko ni si Tuti. Tuti, kung nag-aantabay ka, dapat regular Brad pag kakaigwanin na monitoring. Saka kan mga programa digdi po sa laog ka na syudad ka na Naga. Bako na steady ka lang dyan, nagpaparahalat ka lang sa imong opisina tol. Brad? Bako dapat nagigibo kanin ng mga paagi regular pagpasyar mo sa mga barangay tanganing naaraman mo kung ano ang problema. And regular na kinakaulay mo kung nagkaigwanan in livelihood, naipasa na duman sa sarong drug personalities tanganing mabago, dapat kinakaulay mo regular an urulay nindo bakong regular na purchase kanina shabu bakong araw kayan kundi regular na aaramon mo kumustaan ka murugtakan pagkatapos kung nagsusunod duman sa mga programa kan gobyerno kung talagang totoo na nagbabagong buhay na sinda. Tanganing dahil nasasayang an effort, an trabaho kan gobyerno, an programa
asin itong asistensya na pinagtatao po. Ano po? Pero kung pagkatapos na makaulay mo ngunyan naaldaw susunodon sa otro taon ay masakit po yan. Talagang digdi dai mo mapupo an illegal na droga digdi po sa satuyen lugar. Takon iilingon mo sa kampanya mga tugang kan mga autoridad sa saro sa ng lugar, sa saro sa ng lugar, digdi lang po sa Sagrada Familia, Sitio Sagrada Familia, Barangay Piña Francia, Barangay San Felipe, mga tugang, sa dating Sitio Isla, dyan po ilinga, an sarong pamilya gabus imbultuna sa ipinagpapangalad na bulong. Puon aki, makuapo, ina, lula, sararo na, parariyo na transaksyon. Kung arong kayan, na-influensya na. So dapat regular and monitoring. And digdi po, mga tugang, kung kinakaipuan na i-rehabilitate yan, i-rehabilitate na yan. Iyan na pamilyang iyan. Tangani po na sinda mahali sa pagkakaimbulto digdi po sa ipinagpapangalad na bulong. So iyan na mga tugang maluya, kulang pa ang programa, kaya dahil na po ang illegal na droga digdita, kulang pa po ang programa na pinagatutulod digdi po sa Laog Canaga, partikular na kadtong nakaaging administrasyon ni Nelson Ligacion, and luway-luway na yan na nahihiling po ngunyan sa administrasyon na mga tugang ni Leni Robredo. Inaako ni Mayor Leni Robredo na may kakulangan pa talaga. Asin day siya kumbinsido pa na gayo sa kampanya kan illegal drugs digdi po sa Laog Canaga. Iyo man yan na nasa isip ka na mga kababayan ta, nakukulangan man ang mga kababayan ta sa kampanyang ini kan mga autoridad, sa kampanyang ini kan City Hall manungod sa ipinagpapangalad na bulong o droga. Tangani na mapo ini dapat konkreto na programa an itulod kan lokal na gobyerno Canaga sa pagtatarabangan kan mga law enforcement unit kan syudad. Kabali po dyan ang PNP, NBI, PDEA, asin man iba pang sektor kan komunidad. Mayo po nin an iba kaya digdi an mga barangay official ta, mayo po nin pakiaram ang nagkapira nga mga barangay official ta. Isipon mo mga tugang, ang mga barangay official ta, pagyao na po ang mga autoridad nagkakaiguanin by bus operation, nagdudurulag ang ibang mga barangay official na mag-witness. Tano ta nagdudurulag, pinoproteheran kan mga barangay official an sadiri ninda. Arin an sadiri na gustong sabihin na pinagpuproteheran. And sadiri ninda mga tugang salado po kan politika. Tabaka kunda kulang tao an dinakop mga tugang mababawasan ana sa inda po nga boto. Diyan natatakot po an iba nyatong mga official kan barangay. Kaya an official kan barangay dakulaong kutanan papil kani sa pagpu kan illegal drugs kung sincero lang ang mga barangay official na isurumbong darakupon iniyo pong mga involved sa illegal na droga. Nagluluwas na kinukonsinti pa kaniba niya itong mga barangay official, iniyo pong mga paratsungki, iniyo pong mga drug addict, mga pusher, digdi po sa laogan sa tuyeng lugar. Nadurulag, pag kinukuha na, ma-witness sa mga tugang sa dakup, sa illegal drugs, nadurulag, tabaka ngayon mabawasan, dahil na ako butuan, pag-abot kan eleksyon. Kaya ngunyan, napapaabuton ang eleksyon sa barangay, mahiling mo mga tugang,
tarago-tago yan mga barangay official. Importante yan mga barangay official, digdi po sa mga drug by bus operation, sa mga search operation kana mga autoridad sa ipinagpapangalan na bulong asin man mga iniyo pong mga badil. So importante ang pagiging witness kaniyo pong nasambit ng mga barangay official. So ngunyan maabot na naman kung ngunyan nga ni may pang eleksyon tarakot na, nagdudurulag-dulag na, ang iniisip daay na sindabutuan ay mas lalo yan mga tugang pag-abot ka na barangay eleksyon. Hindi pong iba dyan talagang papanindugan na ang pagtago-tago para dailang maging witnesses sa mga kampanya kan mga autoridad digdi po sa illegal drugs. Numero 1, beristado. Beristado kan mga opisyal sa barangay. Dai man bistado ni kapitan pero bistado ni kagawad. Taan na kagawad nakadestino, igwang nakadestino sa mga suna-suna. Suna uno nga si kagawad nga arog kayan ang destino bakong iyo pastor. So dyan nga ang nakadestino dyan iyo nga mga tugang si kagawad sa suna dos na ini si saro na naman na kagawad. Kaya daiman gayo bistado ni kapitan ta kung daiman nakakalibot pero bistado man kan mga barangay official mga tugang nasambit ng mga pusher, mga user dyan sa indang suna. So dapat ang mga kapitan, mga kagawad naguurulay and naghahapot-hapot sa kada saro kung sisay ang mga namumonitor ninda, sisay ang mga pinagdududaan ninda na mga involto sa ipinagpapangalad na droga dyan po sa indang lugar. Kung gusto ninda na matapos, mapuho po digdi ang kampanya, mapuho po mga tugang ang pagsirkular kan illegal drugs. So pagtarabang-tabangan kan gabus local government unit, dangerous drug board, PDEA, PNP, asin ba na NBI, CIDG, kabali na po mga tugang ang mga barangay official. Pero duman sa mga kababayan taoy sige lang po gibo na kamo na pangudtuan nindota ngani pong digdi maglipot-lipot na pagluto na maglipot-lipot na pwede naman magkakankakan duman sa mga kababayan na yaon po nawala sa indang mga residensya. Pag-araw kaniyong kuyan na dapat nakaluto na kamoy. Pwede pa man na patapos na niluluto pero kadaklan na dapat nakaluto na. Pag-araw po kaning mga oras. Tanganing pag-abot ka na sa tuyang mga kababayan, automatic sinda mismo makakapag kakan-kakan naman. Medyo malipot-lipot na itong maluto bako ng gayong mainit. Masakit pag mainit pa na maluto, pag mainit pa yan maluto, makimaluto man pastor, makimaluto man. Bueno, mga tugang digdi daw kita sa iba pa niya itong pag-uurulay-ulayan ngunya na pagkaaga duman sa mga kababayan ta sayang pastor sayang busayi dahil kita nakabali ay dahil kita nakabali dahil nakaabot si kuya nay si oras ta dapat yaong kita digdi iyon si inahalat ko tangon niya na mga tugang nagkakaigwa na po isinasagibo na po isinasagibo na kan Bureau of Custom ngunya na aldaw public auction kaniyo pong pitong mga motor vehicle na pagsasadiri kaniyo pong mag-agum na diskaya mga tugang pinagagigibo ng ngunyan na aldaw an pagsubasta bidding kaniyo pong mga pagsasadiring bihikulo kaniyo po mga tugang mag-agum na diskaya. Ang problema dahil kita nakaabot kung nakaabot ko na kita mga tugang
baka digdin nakahiling man kita. Nakahiling lang. Dahil man kita mabakal, tamayo man kita ning kwarta. Nakahiling lang. So, ginigibo po ang bidding, iniyo po pinagapapanginutan na mga tugang, and pag subasta kani, kaniyo po mga luxury vehicle, 7 gayo ni. Duman po sa party mismo ka na South Harbor Port Area, Manila. Talagang data na abuto ni duman pa pati ini sa South Harbor sa Port Area, Manila, mga tugang. Gidigibo na nasambit ng bidding kadtong mga mamahalon na mga behikulo na pagsasadiri po ka na mga diskaya. Ang nanginginot sa bidding kani iyo na Bureau of Custom, mga tugang, BOC. And siyempre pag sinabing bidding, pwedeng para lang kawanin bid price, pwede man pong pabarabaan. Depende depende sa bid price. Halimbawa nga ang kantidad nga kanda kadtong Rolls Royce nagkakantidad nin 20 million o may mabid. So pwedeng lang kawan itong bid price niya 25 million nga sako. Taan kuyan dyan na mga tugang, ang mga habol dyan, bako man lang itong luxury car. Pwede niya yan na saray-sarayon, pwedeng daig gamiton, yaw lang permi sa garahin ninda, sa laog ka na harong ko na may underground, pwedeng sarayon duman, and pwede niyang ipiling sa mga bisita. Kung mabakal niya, na pwede niyang ipagmayabang. Yan nga, nabakal ko yan, halimbawa ngayon, bid price can 20 million pesos, nabakal ko ngayon nin 25 million pesos. Tanong nga nabakal ko, bako man si brand kan kotse, kaiba na to itong brand kan kotse, kundi importante duman, iyo na digdi isasabi ninda partiyan kan flood control. Iyan si mga binakal na behikulo kana pamilya diskaya. So iyo to itong saro sa istorya duman. Kaya digdi po an iba gustong makakuha kaniyo pong mga luxury car na ini na pagsasadiri kan mga diskaya, mga tugang. Kung iisipon kaya maninda na mag-order na sa iba, mas brand new pa, day pa nagamit maski sarong bisis, pwede manindang gibuhon yan. Tamay kwarta sinda, kaya nga papartisipar sinda sa bidding, tamay kwarta sinda, may imo. Sa bidding kaya para lang kawan dyan o kung man pabarbaan. Inita luxury ini, behikulo ini, mga tugang, bako man proyekto para lang kawan yan nina presyo. Si high bidders dyan, si highest bidders, mga tugang, iyuan makakakuha kan na behikulong ini. Sa inda, taining behikulong ini may istorya, parte kan na flood control na bakal kan mga diskaya, mga tugang. Digdi po kadakol ang nagkaka-interest kayan. Kadakol na mga bidders ang nagkaka-interest na mapa sa inda iyan. Pwede mong ipagmayabang, sa mo ngayon nabakal, iyo baga ngayon, nagbid kaya nga ako, kaya ngayon nabakal ko, iyo ngayon si mga pagsasadiri kan mga diskaya, ay iyo ngayon, maswerte ka ngayon, nakuha mo ngayon itong behikulo, saro ka pala ngayon, sa nakakuha, kan behikulo kan mga diskaya. Iyan na mga tugang. So ang lamag ninda dyan, si history na kadtong behikulo. Bako na itong brand kan behikulo, mga tugang. Kaya ngunyan, dahil kami nakahabol, ito ko ta ng kuya ni Buyit, itong behikulo ni Buyit,
sabi ni Buyit, kinapus-kapus nga Neil, ano niya ako, kinapus-kapus nga kita ning ano to gasolina nagmal pa nga kasudma, kaya nga day na kita makakaabot nga duman, day nga kita nakakarga, kapus-kapus nga day na nga kita makakaabot duman sa bidding location, duman sa southboard port, sa south port, duman sa southboard port Manila, kaya masakit-sakit, day na kami makakahabol, sayang, ang plano mi man lang, day man kami mabakal, taday mi man kaya, mahiling lang, o ngunyan, nahiling-hiling lang kami sa mga retrato na lang. Ang mga retrato na lang. Isay daw ang maswerte na makakakuha kani. Isay daw ang maswerte na makakakuha kani yung mga tugang. Ano po? Siguro, ang makakakuha kani milyonaryo sigurado. Na mahalon ining mga behikulong ini. Rolls-Royce. Pagkatapos, Mercedes-Benz. Toyota, itong pinakamahal na Toyota, Isuzu, ay, naku, pero kadaklan Mercedes-Benz anda ipinagpapa-auction ngunyan na mga tugang, ining naka-auction ngunyan mga tugang, iyo anda mga branded na mga behikulo, Rolls-Royce, una mo ang Rolls-Royce itong kung ano sa nang klase ni na behikulo, una mo yating sana, pero mahalon, iyan panahon pa kadto kana Gira Numbial numero 2 nagruluwas ang mga araw po kay na mga behikulo, pero nagpadagos-dagos, bako man gustong sabihin na antigo na ining behikulong ini, brand new ini na mga Rolls-Royce, kung bako kang milyonaryo o bilyonaryo, day ka makakabakal kaniyong araw kaning behikulo. Iyo man anda mga Mercedes-Benz, kung bako kang milyonaryo mga tugang, day ka man makabakal kaniyong Mercedes-Benz. Sa pangaran pa lang, malulula ka na. Malulula ka na. Grabe. Kaya ngunyan, naka-auction ini mga tugang, day taaram, ining 7 mga behikulo, kung sisay po makakabakal kani. Iniyo po, sa diri ini kan na mga diskaya mga tugang, kan magagum na diskaya na kontratista, uy, iniyo pala na naunambitan ta, iniyo pong diskaya mga tugang. Ining si diskaya, ining magagum, iyo na isusunod na digdi po kakasuhan, sunod na mga tugang na kakasuhan kan ombudsman, iniyo pong mag-agum na diskaya. Surunudan na ini, so sabi po mga tugang kan ombudsman, ana mga diskaya, iyon na po ang masunod na kakasuhan, mapadapit po sa flood control project. Kaya an garaba ngunyan ang lalawgon ka na mag-agum na diskaya ta inot na inot, pinagpapabakal na, pinagbibid na ngunyan na aldaw itong sa indang mga 7 mamahalo na behikulo. Pagkatapos sasampaan pa sindaning kaso. Sabi po yan na mga tugang ka na ombudsman na Sinda Corley asin Sara Diskaya, iyon ang masunod na sasampaning kaso sa maanumaliyang flood control projects, sigun kay Jesus Crispin Remulla ang ombudsman. Sabi ni Remulla, matapos ang pagsampa ka na malversation asin 2 counts kan graft charge and opisina kan ombudsman laban ki dating congressman kan ako Bicol na si Saldico kan Albay, nagkaperang official kan Department of Public Works and Highways DPWH Southern na Tagalog asin mga director kan na Sunwest Corporation. Ang Sunwest Corporation na iyo ang kontratista kan da Plaza Quezon sagkod ngunyan na day natatapos-tapos ang
kontrata. Ang kontrata, bakong kontrata, patrabaho. Day natatapos-tapos an ba patrabaho mga tugang. Ang nagpapatrabaho kayan ang Sunwest Corporation na pinag-blacklist na bagay ni sa listahan. Ninuli po kan mga kontratista, ninuli po mga tugang kan na anomalya sa flood control project na grabe ang pakinabang. So digdi po ang mga direktor kan na Sunwest Corporation kasumpay kan na subota substandard na 289 million flood control project duman po sa Oriental Mindoro. Sinampaan na sindanin na kaso. Asinan na masunod po mga tugang, iyo na ang mag-agom na diskaya. So ngunyan sailing kan ombudsman mga tugang, baka magsunod na digdi sa mga taong iyan. Tatapos na po ang preliminary investigation sa ibang diskaya cases. So maisusumiter na po ang resolution na ini sa pagsampa nin kaso sa Sandigan Bayan kaniyo pong mag-agom na diskaya. So tapos na ang maliligayang araw. Isinusubasta na si mga auto nindangon yan na mamahalon pagkatapos mga tuga. Ito pati bako man sa inyo mapapaduman ng kwarta, iniyo po mapapaduman ang pagsubastang ini kanda mga bihikulong ini ang kwarta na makukuha dyan sa kabakalan kaniyo pong nasambit ng mga auto diretso sa kaban kan na gobyerno, diretso sa gobyerno mga tugang, bako digdi sa parte mismo kan mag-agom na diskaya bako sa inda. Kaya digdi na ipabakal na o pinagsusubasta ng unya na aldaw, pag nabakal to bako na ninda ito and digdi mga tugang kakasuan pasinda. Dahi talang aram kung baka sa aga makasuan na o baka sa Lunes, so depende iyan sa parte mismo kana ombudsman ana pagsampa po ni na kaso laban digdi sa nasambit ng mga persona. Bueno, saro pa mga tugang digdi sa mga bareta na tataunin na doon digdi po sa Lado National mga tugang, iniyo pong si Alice Guo. Si Alice Guo mga tugang, hinatulan na nin guilty o habang buhay na pagkakakulong ninhuli po kan kasong qualified trafficking mga tugang. So hinatulan na po kan korte si Tarlac Mayor Alice Guo ni kaniyo pong Pasig Regional Trial Court Branch 167 kasumpay po kan kasong qualified trafficking in persons. Hatol iyo po na may pagkasabot, may pagkaaram duman po sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operation o iniyo pong Pugo duman po sa Bamban kung saan ginatus na mga persona naisalbar sa sarong raid na pinagagibo po kana mga miyembros kana Philippine National Police asin kana NBI. So ipinataw kana korte kay Alice Guo ang padusang reclusion perpetua. Iniyo po mga tugang katumbas kana sinasabing habang buhay na pagkakakulong. Iniyo pong si Alice Guo Chinese pero nagpiki pa, Pilipino da siya pero Chinese mga tugang. Magayon, hubin pa, mayo pang agum daraga pa, daraga pa iniyo pong si Alice Guo. Si Guo mga tugang naging sentro kana kontrobersiya matapos na magluwas itong mga aligasyon na mga tugang kan sa iya pong pagkakasangkot sa Chinese national asin na illegal na puguhab digdi po sa parte kan na Pilipinas. Apwera kadtong pinagsasabing trafficking naging urulay-ulay man po sa iyang
pagkakabistuhan na mga tugang. Asin an sa iya pong citizenship na haros digdi po mga tugang nagpahiling kanda interest kanda publiko. And desisyon po kanda korte duman sa mga kababayan ta pinagkukonsidera na sarong makasaysayan na laban sa sarong local public official na nasangkot po sa pugo related crimes digdi po sa Pilipinas. Kinukonsidera man na sarong trayumpo para po sa mga biktima kan human trafficking asin patanid padagos duman sa mga kababayan ta, patanid padagos lalong-lalo na sa mga opisyal kan gobyerno na pwedeng masangkot sa mga illegal na operasyon, mga tugang. So si Go, iyon ka-inut-inuting opisyal na sintensyahan nin habang buhay na pagkakapriso, mga tugang, sa kasong trafficking, human trafficking, mga tugang. Kaya digdi po nasambit na po dating alkalde kang na Bamban, iniyo po mga tugang ano man na oras pwede po ining daraw na sa correctional o duman sa Munting Lupa. Ano po? Tasiyang niya nakakulong duman sa Pasig, sa Pasig, mga tugang. So ano man na oras ninuli kan sentensya na pinagpataw ka na korte laban sa iya, pwedeng daraw na po ini duman sa parte mismo kan Munting Lupa sa koreksyonal, mga tugang. Makakaibanan niya na duman an iba pang mga kriminal na nakakulong duman po sa parte mismo kan Munting Lupa. Kaya sige lang, arabuso lang kamo, giribo lang kamo ning kabalbalan duman sa mga opisyal kan gobyerno. Ta siguradong igwaman kamo ning kakaabtan. Sigurado nga may babagsakan man giraray kamo. Kaya gibo lang ning mga kabalbalan. Taan hustisya, mga tugang, day ba nagtuturog uldo nakapiyong pero mayo man nin day nagtuturog, mga tugang, asin mayong pinipili ang hustisya maski ika maimpluwensya, may pirak, asin ika yao nakapwisto, kun may kasalan ka sa pagiling kan hustisya, dapat kang patawanin padusa, papatawan ka maski anuman ang kamugtakan mo sa komunidad. Pero inabot na kami nina oras nina pamamaaram, mga tugang, inabot na naman kami nina oras nina pamamaaram duman po sa mga kababayan ta. Salamat po sa pagantabay nindo digdi po sa laog ka na programa nga papitik-pitik lang, maray na aga po tabi sa Indugabos. Asin siyempre nakaibanan niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pavis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, mga tugang, kaibanan taman An Bigotilio, Barl Basarado, asin Dante Barona Lokal, si Pastor Serge Marmol. Mga tugang, antes kaming magpaaram, mapasalamat kita sa mahal na Diyos, huli po kan paggabay, pagtabang, asin pagantabay sa satuyang trabaho na matapos ang satuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po ang satuyang deliberate. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng mga Hebreo, 9:27. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa satuyang giya sa paagikan sa tuyang deliberate. Bueno, inabot kami nin oras digdi po sa laugkan na papitik-pitik lang. Mga tugang, salamat sa indo. Ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos kan sa ido pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado.
Pitik-pitik lang sa BBS. BBS